Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa inyo sa pagsama ninyo sa akin ngayong umaga upang magbigay tayo ng kalakasan at encouragement ang salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa magandang umagang ito. Ang pamagat ng ating pagbulay-bulayan o morning devotion ay ang inuming nakakalasing. At ang text po natin ay mababasa sa Proverbs 20 verse 1. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman at pagalingin mo sila. Amin din nilalapit ang mga drivers na naghahanap buhay sa lansangan. Sila'y ingatan at proteksyon mo sa mga masasama. Amin din itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Amin din itinataas ang aming mga kaibigan na mga magsasaka na sila'y iyong ingatan sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa kanilang mga hapag. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Ayon sa Biblia, ang alak ay nagpapababa ng dangal ng tao. Katumbas nito'y kung ang isang tao ay nagpapakalulong sa alak, ito ay isang kamangmangan. Ayon sa Biblia, kaibigan. Ayon sa Biblia. Ito isa'y kabangmangan. Tandaan ninyo, ang ipinagbabawal ng Biblia ay magpakalango sa alak. No? At hindi ang minsanang pag-inom nito. Okay, hindi minsanan. No? Kasi kung minsanan, tikim lang, kunti lang, tanggal ng sakit ng sikmura. Pero paano nga ba inilarawan ng Biblia na ang isang tao ay nagpapakalasing na at hindi lamang umiinom? Ganito ang mababasa natin sa pahayag ng banal na kasulatan. Ayon sa Kawikaan 5:11, kawawa ang maagang bumangon na nagmamadali upang makipag-inuman. Inabot sila ng hating gabi hanggang sa malasing. Ngayon, paano inilarawan ng Biblia ang taong naglalasing, mga kaibigan? Ayon sa ating nabasa, sila'y kaawa-awa. No? Kaawa-awa yung mga taong yan. Walang kabanalan sa gawain ito at hindi kalugod-lugod sa Diyos ang pagpaparumi natin sa ating katawan, bagkus dapat mga puspos tayo sa espiritu ng kabanalan. Di ba? Dapat mapuspos
tayo ng espiritu ng kabanalan. Huwag tayong maglalasing. No? Huwag, isipin mo naman, umaga hanggang gabi. Di ba? May mga taong ganun eh. Umaga pa lang, pagising, alak na ang kanilang inaatupag. Hanggang sila ay gabi. So ano ang resulta ng, ano ang makukuha natin doon, mga kaibigan? Karamdaman ng ating makukuha doon. Hindi parang hindi ito kagamutan, no? O isang gamot para sa ating sikmura. Kaya anong payo sa atin ni Apostol Pablo ukol sa pag-inom ng alak? Ayon sa Efeso 5:18. Ayon sa Efeso huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng espiritu. Di ba? Ang isang lasing o lasing ka na, matapang ka eh. Matapang ka na. Kung konting tingin lang, galit ka na agad. Kasi, ito po ay nagbibigay sa atin ng magulong pamumuhay. Sabihin nila iba, nakagawa ng kasalanan, ay hindi ko alam dahil lasing ako noon. Hindi yan ang dapat. Sa halip, ayon kay Apostol Pablo, mga kaibigan, sa halip ay dapat kayong mapuspos ng espiritu. Dapat tayong mapuspos ng espiritu upang tayo ay gabayan ng Panginoon tungo sa kalwalhatian, sa buhay na walang hanggan. Nakakatuwa, pero hinikaya tayo ni Apostol Pablo uminom ng alak. Hindi magpakalulong, no? Hindi magpakalulong o magpakalasing, kundi tumikim lang. Ayon sa unang Timoteo 5:23, ito tandaan natin mga kaibigan, huwag puro tubig lang ang iyong iinumin. Uminom ka rin ng kaunting alak na gamot sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. O ibig sabihin pala, ang kaunting alak na sumayad sa ating sikmura ay gamot pala iyan. No? Gamot pala. Pero ang sabi, tikim lang. No? Hindi magpakalulong, hindi magpakalasing. Tingnan natin ang Ezekiel 22:26. Ang mga utos ko'y nilabag ng kanilang mga pari. Winalang halaga nila ang mga bagay na itinalaga para sa akin. Pinagsama-sama na nila ang sagrado at ang karaniwang mga bagay. Hindi rin nila itinuro kung alin ang malinis at kung alin ang marumi. Ayon sa Proverbs 20:1, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Di ba? Nagpapakababa ng dangal. Bakit? Kapag ikaw ay nalasing, mga kaibigan, wala ka ng, yung pagkadisyente mo, nawawala eh. Nawawala ang pagkadisyente mo. Nandun na yung nandumi, sumusuka sa kalsada o anuman. Dahil lasing ka na. Di ba? Nagpapakababa ng pagkatao mo. Kung ikaw ay professional at nalasing ka, nawawala na yung mga dangal mo. Nawala na yung dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Ayon naman sa 1 Corinto 6:10, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Malinaw na malinaw yan, mga kaibigan. Magnanakaw o nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait sa kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kaibigan, sundin natin ang utos ng ating Panginoon. Basahin natin ang kanyang mga salita upang malaman natin ang mga bagay na pinag-uutos ng ating Panginoong Hesukristo.
upang tayo ay magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Excuse me po. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo. Kahit hindi kami karapat-dapat, makakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Amen at amen.